Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Ito ang routine natin. Ito ang lagi natin ginagawa. Gaganap tayo ng ating tungkulin. Pero bago 'yun, meron ba kayo napansin, mga kababayan? Nakakapagtaka, it's so shocking. Ano 'yon? Hindi nyo ba nakita na in-interview si Senator Rodante Marcoleta ng GMA 7? For the first time! Kaya nga nakaka-shock! Wow! Nagulat ako dun eh. In-interview ba naman siya? Ang inaabangan kong mag-interview sa kanya si Karen Davila eh. Pero ito GMA 7, in-interview si Senator Marcoleta, mga kababayan. Tungkol nga po dito sa nangyayaring flood control project investigation na masusing pangangalkal ng mga korupsyon, mga pagnanakaw, mga panglalapastangan. Sabi nga Jinggoy, nakakadiri kayo. Ganun eh. Oo, eto panoorin nga natin to. Itong interview ni Senator, interview ng GMA 7 kay Senator Rodante Marcoleta. Pasok! Kaugnay sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga anomalya sa flood control projects, kausapin natin si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta. Magandang tanghali po at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Rafi. Apo, ano pong assessment nyo sa unang araw ng pagdinig ng inyong komite dito sa may anomalya sa flood control projects? Kasi yung inilatag naming mga premises, sa aking palagay naman ay matagumpay naming naipaalam sa publiko kung saan ang direksyon ng aming unang mga pagdinig. Unang-una, napatunayan namin na talagang walang coordination ang mga ahensya ng gobyerno na nagpapanukala ng mga flood control projects. Kung ang pag-uusapan ay yung comprehensive master plan. Nagtataka ko kahapon, kahit na yung ating Secretary of DPWH, hindi niya kabisado na ang may mandato pala ng comprehensive flood control planning ay yung tinatawag nating River Basin Control Office. Isang maliit na opisina na nandyan sa ating DENR. Mm-hmm. Ngayon, kung yung mandato na yon na ginagawa ng maliit na opisina na yon ay patuloy na na-overlook ng DPWH na siya yung pinakamalaking ahensya na nagsasagawa ng ganitong klaseng proyekto, talagang walang coordination. Opo. Kaya doon pa lang napatunayan na namin, hindi talaga integrated ang mga flood control projects na kanilang ipinupundar. Pero Senador, sa palagay Senador, sa palagay niyo po, sige po. Na-establish din namin na sa umpisa pa lang ay inamin na nila na talagang merong mga ghost projects ng ating mga flood control na kanilang nailatag. Yan ang gusto naming unahin dahil kinakailangan mailista na natin habang ginagawa nila yung sinasabi nilang malakihang pag-uusisa, pag-iimbestiga dyan. Importante na mapatunayan natin kahit na magtagal tayo ng konti sapagkat yan naman ang inihintay ng ating mga mamamayan na sa lahat ng pagdinig na gagawin natin, may mangyayari. Palagi kasi nasuya ng mamamayan na puro na lang pagdinig, puro pagdinig na lang. Wala namang naipapakita na mananagot, lalong-lalo na yung mapaparusahan sapagkat pera ng bayan ang pinag-uusapan. Yun nga po sana Yan ang gusto nating makita. Yun nga po sana itatanong ko, ngayon lang po ba nabunyag? Una, yung sinabi nyo na may opisina pala na nagko-coordinate dapat nito mga proyektong ito. Pero largely, ngayon lang po ba nabunyag na may ganito talagang kalaking anomalya? Or alam na at napabayaan lamang? Or pinabayaan? Alam naman natin na talagang may anomalya sapagkat sa dami ng mga flood control projects na nilalatag, bakit naman taon-taon
ay palagi na lang tayong binabaha. So, ibig sabihin, talagang hindi coordinated, hindi integrated, lalong-lalo na hindi tama ang pagsasagawa ng mga flood control projects. Lalong-lalo na kapag nabusisi na namin, sino-sino yung sa procurement pa lang, pagkatapos sino-sino yung nakakakuha ng mga kontrata. Of course, na-identify na ng Pangulo na may paborito lang kayong 15 contractors na imposible naman sa lahat ng regions halos nandun sila lahat. Mahigit na 2,400 ang ating mga accredited contractors pagkatapos 15 na lang ang palaging nakakakuha ng mga projects. Meron talagang problema dito. Opo. Merong nagkukutsabahan dito. Yun ang gusto nating matukoy. Ano ang gagawin nyo kapag hindi pa rin sumipot itong inyong mga pinasabpina ng mga contractors at hindi tumugon sa inyong sabpina? Ano ang gagawin ng inyong komite? Ayaw kong isipin na hindi sila susunod. Kasi ang nangyari, 7 out of 15 contractors na pinatawag namin ang nakarating naman. Yung iba ay nagpadala ng representatives. Ngunit yung 8 ay nagsabi na may sakit. Pinagbigyan na yan. Kaya lang, sinubpina na sa susunod na pagdinig, kinakailangan dumalo sila. Kung hindi, mapipilitan tayong gamitin natin ang puwersa ng komite na mapadalo natin sila. In aid of legislation po, itong mga pagdinig ng Senado, ano mga batas na po nakikita nyo kailangan baguhin o buuin sa ngayon? Napakarami. Unang-una, napansin na lang namin dito sa bakit yung isa na dumalo kahapon, sole proprietorship lang siya. Nagtataka ko, paano siya nabigyan ng quadruple A? Ang pinag-uusapan natin dito yung Philippine Construction Accreditation Board. Doon pa lang problematic na. Pagkatapos kung yung 5, doon sa 15 ay halos nag-ooperate sa 18 regions ng ating bansa. May problema doon sapagkat makikita mo na nagpapalitan na lang sila, nagkakahiraman na lang sila ng lisensya. Kasi ang isang proyekto, mayroong dedicated na technical equipment at saka technical personnel. Kapag meron kang project sa isang lugar at na-dedicate mo na yung technical mo ron, hindi mo na pwedeng gamitin sa ibang lugar. Ang nangyayari, kung 18 regions tayo, ipagpalagay na lang in 15 regions, meron silang project simultaneously being undertaken, imposible yun. Ibig sabihin, meron siyang mahigit na 85 na technical, gagamitin, yun ang full of technical. Hindi po pwede yun. So dito sa procurement, nagkakapalitan lang Nagkakaroon lang ng joint venture. Yung iba hindi qualified, pagkatapos hihiramin yung lisensya. Lahat ng ito kailangan ay masolusyonan natin, makorek natin. Senador, paano po pag may lumabas na pangalan ng mga kongresista? Ano pong gagawin dito ng inyong komite? Meron tayong interparliamentary courtesy. Bakit? Hindi naman namin patatawag yung mga congressmen Ang ipatatawag namin, halimbawa, yung mga congressmen na kontrakto, di patatawag namin yung kanyang kumpanya. Siyempre, meron naman silang mga board of directors doon, meron silang chairman, baka may presidente. So, ang tatawagin namin ay yung mga opisyalis nung kanilang construction company. Di doon lang, magkakaalaman na kami. Sino ba yung nasa likod ng congressman? Malalaman na natin doon. Paano mapapanagot itong mga public officials na sangkot sa mga ganitong anomalya? Paano mapapanagot? Marami tayong batas para sila ipanagutin. Okay. Well, sige, aabangan po natin yung inyong pagpapatuloy ng pagdinig at kung may mga lumabas pang pangalan dito sa inyong sesyon. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Sana ay makapagtiyaga kayo na sundan ninyo ang development ng mga pagdinig na ito. Makakaasa po kayo. Si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta. So yun mga kababayan, napanood natin ang interview ng GMA7 kay Senator Rodante Marcoleta at ito, ang talagang inaabangan ko talaga. Ang pinaka-aabangan ko talaga na mag-interview kay Senator Marcoleta, mga kababayan, ay walang iba kundi si Karen Davila, mga kababayan.
Oo, kasi paborito niya si Senator Marcoleta eh. Ayun, medyo masikip nagkasalubungan kami doon sa bandaron. Paborito niya eh. Kaya ito, abangan ko po yan ha, abangan ko yan. Karen Davila, baka naman ha, baka gusto mong interviewin si Senator Marcoleta. Nang sa ganun na magkaalaman ha. Huwag mong subukan. Ano, natatakot ka ba? Masisira ang buhay mo. Ikaw ba ay tawag dito? Nasisindak? Ikaw ba'y natatakot na interviewin si Senator Marcoleta samantalang wala kang takot kapag ikaw ay nagsasabing paanong nanalo? Bakit siya ang inilagay sa Senate Blue Ribbon Committee? Ganun eh. Ay, Karen Davila ha. Yun, interviewin mo si Senator Marcoleta at aabangan ko yan. Beno, mga kababayan, yun lang ating maipaglilingkod sa inyo. Nandito na po kami at salamat sa inyong panonood. Bumabati po kami sa inyong lahat ng isang magandang araw, magandang gabi, magandang umaga, anumang oras kayo. Dat na ng video ito. Lalong-lalo na sa ating mga kababayan dyan sa abroad. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless.